Nagmamadaling bumalik si Ciu Honor mula sa likod ng bundok at nakita ang nag-aalalang mukha ni Duan Musheng. Tinanong niya kung ano ang nangyayari, at sumagot si Duan Musheng, wala. Nararamdaman ko lang na medyo wala sa sarili si Master. Wala sa sarili. Nagbigay ba ng anumang tagubilin si Master kanina? Yuzisa ni Ciu Honor. Hindi, wala. Ngunit may sinabi siya. Tila nahihilo si Master. Medyo naunawaan ni Ciu Honor. Matanda na rin si Master. Ang pagsakay sa mga puting crane pabalik-balik at paglipad sa kalangitan, hindi nakakapagtaka na mahilo siya. Sumang-ayon si Duan Musheng. Nakikita ang iyong kapatid, paano natin haharapin ang traidor? Maghintay tayo hanggang malagpasan ni Old Fort ang pagsubok na ito. Matalino si Old Fort. Kung hindi natin parurusahan ang traidor, paano natin haharapin si Master? Galit na sabi ni Ciu Honor. Hindi ko lang maintindihan kung bakit niya pinagtaksilan ang ating sekta. Bakit niya gustong mamatay si Master? Walang magawa si Duan Musheng. Kaawa-awa rin si Tianxin. Kaawa-awa, may naramdaman si Ciu Honor nang marinig ito at nagbulungan, kaawa-awa rin ako. Walang masabi si Duan Musheng. Magpapagaling ako ng aking mga sugat. Iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Samantala, sa loob ng Evil Sky Pavilion, nagsimulang muling magbunot ng premyo si La Shou. Naubos na niya ang 3,000 puntos at may natitirang 1,540 puntos. Umabot na sa 6 na po ang kanyang swerte. Ang pagbunot pa ngayon ay masyadong masakit. Ding! Ang lucky draw na ito ay nagkakahalaga ng 50 merit points. Salamat sa pagsubok. Nakatanggap ka ng 1 walk point. Walang magawa si La Shou kundi ang huminto ng walang magawa. Magbabasa muna ako ng Heaven Writing at susubukang baguhin ang aking swerte bago magpatuloy sa pagbunot. Sinuri niya ang mga karakter na naiintindihan niya at natuklasan na hindi sila nadagdagan. Ang mga bahagi na hindi niya maintindihan ay tila hindi rin nabawasan. Mula rito, napagpasyahan niya na kailangan niyang basahin ng paulit-ulit ang mga naunang bahagi ng Heaven Writing at unawain ang kanilang mga kahulugan. Ang mga kasunod na bahagi ay unti-unting mabubuksan. Ibig sabihin nito na ang Heaven Writing ay maaaring maunawaan, ngunit medyo mataas ang kahirapan. Ang pagtuklas na ito ay nagpukaw ng kanyang interes, kaya't siya ay nagpakalunod sa pag-unawa at lubusang naakit. Mabilis na lumipas ang 3 araw. Nagpatuloy si Shou Jifen sa kanyang pagsasanay sa espada, habang nagsimula si Duan Musheng sa pagpapagaling sa loob ng silid. Si Ciu Honor lamang ang naiwang walang ginagawa araw-araw. Biglang may narinig siyang langit-ngit mula sa lupa. Naguguluhan, agad siyang lumipad sa itaas ng Evil Sky Pavilion. Doon niya nakita na ang Bluewood sa lokasyon ni Ming Shirin ay muling lumago ng mabilis, at ang bilis nito ay kapansin-pansing tumataas. Nagtataka siya. Sinabi ni Master na aabutin ng 7 araw ang ika-4 na senior brother para malagpasan ang pagsubok na ito. Paano siya naging ganito kabilis? Ang kahoy ay lumago na halos kasing taas ng Evil Sky Pavilion. Ang higanting Bluewood ay biglang sumabog ng may malakas na boom, na marahas na yumanig sa Evil Sky Pavilion. Isang figure ni Ming Shirin ang lumitaw mula sa gitna. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang mga braso at nagbulungan, napakasarap. Pagkabigkas niya ng mga salita, kumalat ang isang dominante na aura ng nascent divinity tribulation realm. Ngayong nakalusot na ang ika-4 na disipulo na si Ming Shirin sa realm, medyo nagmamalaki na siya. Habang nag-uunawa ako ng Heaven Writing, nagulat ako at agad na sumigaw ng malakas, paano ka naglakas loob? Sa malakas na sigaw ni La Shou, agad na kumalat ang gumugulong sound waves mula sa labas ng Evil Sky Pavilion. Pagbati, ika-4 na senior brother, sa pagpasok sa nascent divinity tribulation realm. Nagkaroon ba ng 100 tribulations inside Avatar si senior brother? Masayang lumapit si Ciu Honor para batiin si Ming Shirin. Lihim na natuwa si Ming Shirin sa sandaling ito. Bago kayong lahat bumalik, matagal na akong nanatili sa lupa, kaya hindi ko kailangan ng 7 araw para makalusot. Napakasarap na pumasok sa nascent divinity tribulation realm. Ngayong mayroon na akong avatar, malapit nang mapasaakan ang mundo. Manood kang mabuti, little junior sister. Habang sinasabi niya iyon, tinawag niya ang kanyang master energy, gustong ipagmalaki ang kanyang 100 tribulations inside avatar, ngunit sa sandaling iyon,
umabot sa kanyang mga tainga ang galit na sigaw ni Lasho. Natakot, bumagsak siya sa lupa ng may splash, nagmamadaling lumuhod at umamin sa kanyang pagkakamali. Ika-4 na senior brother, kailangan mo ba ng siyo para ilabas ang iyong avatar? Yuzisa ni CIU Honor. Narinig ni Ming Shirin at awkward na naglinis ng kanyang lalamunan. Kakalusot ko lang sa Nascent Divinity Tribulation Realm, medyo hindi pa ako sanay. Nasaan si Master? Isinalaysay ni CIU Honor ang mga pangyayari sa nakalipas na 2 araw. Hindi napigilan ni Ming Shirin ang pagkunot ng noo nang marinig ito. Nawasak ang cultivation base ng ika-6 na junior sister at nakakulong siya ngayon sa likod ng bundok. Pupuntahan ko siya at titingnan. Iwan niyo sa akin ang lahat sa bundok. Kailangan kong mangalap ng impormasyon sa estasyon sa Tonzi. Tiyak na magtatanong si Master tungkol doon kapag lumabas siya sa seclusion. Natuwa si CIU Honor sa ideya ng paglabas para maglaro. Napakamaalalahanin mo, ika-4 na senior brother. Pupunta na ako ngayon. Lumingon si Ming Shirin para tumingin sa direksyon ng Evil Sky Pavilion, inaalala ang babalang natanggap niya kanina, hindi niya napigil ang manginig. Akala niya na ang pagpasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm ay magpapadali ng mga bagay, ngunit tila malayo pa rin siya rito. Pagkatapos, bahagya niyang tinapik ang kanyang mga daliri, humahakbang ng 10 milya para makarating sa likod ng bundok. Nagkataon na nakita niya si Shoji Fen na nagpa-practice ng kanyang espada. Sinabi ng Little Junior Sister na isa kang bihirang cultivation genius ng Heavenly Sword Sect. Medyo natarante si Joe Gifing nang marinig ito. Pagbati, ika-4 na senior brother. Pagkatapos ay iniunat ni Ming Shirin ang kanyang mga muscles at nagbulungan, subukan natin ang aking mga kasanayan. 100 Tribulations Inside Avatar. Pagkabigkas niya ng mga salita, isang avatar na 1 metro ang lapad at 2 metro ang taas ang nagmaterialize. Nang makita ito, hindi napigilan ni Joe Gifing na magbulungan, napakaliit na 100 Tribulations Inside Avatar. Ano ang sinabi mo? Natakot si Shoji Fen at mabilis na binago ang kanyang tono, napakalakas. Oops, nahihilo ako. Medyo mayabang si Ming Shirin nang marinig ito. Kung talagang napakalakas ang avatar ng Nascent Divinity Tribulation Realm, hanggang sa napahilo si Joe Gifing bago pa ako umatake. Isang bihirang henyo ka, sakto lang. Sa sandaling ito, sa loob ng Evil Sky Pavilion, natapos na rin ni Lasho ang kanyang pag-unawa sa Heaven Writing. Sa nakalipas na ilang araw, parang nakaranas siya ng isang malaking panaginip na nagpabago sa kanyang pag-unawa sa Heaven Writing. Gayunpaman, marami sa mga kahulugan nito ay malabo pa rin at mahirap maunawaan. Kakailanganin niya ng mas maraming oras para pag-aralan ito. Oras na para ipagpatuloy ang lucky draw. Agad na binuksan ni Lasho ang interface ng system. Ding! Ang lucky draw na ito ay nagkakahalaga ng 50 merit points. Salamat sa pagsubok. Nakatanggap ka ng 1 walk point. Posible kayang mali ang aking drawing posture. Sa pag-iisip na ito, tumayo siya para sa sunod-sunod na draws, ngunit puro, salamat sa iyong patronage, pa rin. Nadagdagan ang luck points. Talagang nakakainis. Sa katunayan, wala itong kinalaman sa drawing posture. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 66 na luck points. Magdadala ba sila ng mas magandang swerte? Ang mga babae ay may sixth sense, habang ang mga lalaki ay may matalas na intuition. Kailangan kong makakuha ng isang bagay. Mag-draw muli. Ding! Ang lucky draw na ito ay nagkakahalaga ng 50 merit points at 66 na luck points. Nakatanggap ka ng isang reversal card. Gustong magmura ni Lasho, ngunit nagpigil. Hindi ako magagalit. Hindi ko maaaring mawala ang aking composure. May natitirang 1,170 merit points. Subukan natin ang isa pa. Kung hindi gumana, susuko na ako. Ding! Ang lucky draw na ito ay nagkakahalaga ng 50 merit points. Nakatanggap ka ng isang sandata, walang pangalan. Nakatanggap ka ng isang Mount Bayan. Nakakuha talaga siya ng isang sandata at isang mount. Sumigaw si Lasho. Agad na sumabog ang gininto ang liwanag mula sa kanyang kamay. Isang pitch black na bagay ang lumitaw sa kanyang kamay. Ano ito? Medyo nahihiya siyang tumingin. Kayang baguhin ang anyo ng sandata sa pamamagitan ng mga iniisip. Kung mas malakas ang cultivation level, mas malakas ang kapangyarihan. Kaya iyon pala,
Napakagandang item. Agad na nagkaroon ng interes si Lasho. Nagsimula siyang masayang maglaro nito sa kanyang kamay. Ito ay isang sandata na kayang magbago ng anyo sa kalooban. Ang isang item ay katumbas ng 10. Magandang deal ito. Subukan natin ang kapangyarihan nito. Samantala, sa Peak of Reflections, nakaupo si Tianxin doon na may malungkot na ekspresyon. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang isang figure. Tuwang-tuwa si Ming Shirin. Junior sister, gusto mo bang makita ang aking 100 tribulations inside Avatar? Medyo walang masabi si Tianxin. Kung sinabi sa iyo ng matanda na patayin ako, gawin mo na. Bakit mo kailangang magyabang? Kung papatayin mo ako o pahihirapan, gawin mo ang gusto mo. Nang marinig ito, awkward na ipinaliwanag ni Ming Shirin, hindi iyon ang ibig kong sabihin, junior sister. Kung gustong patayin ka ni Master, ginawa na niya iyon kanina. Bakit niya sasabihin sa akin na patayin ka? Kung gayon, bakit kanya pinapunta rito? Pumunta ako rito sa sarili kong kalooban. Gayunpaman, hindi ko kayang panoorin kang maliga ng landas. Maliga ng landas. Kayo ang mga gustong maliga ng landas. Nang marinig ito, walang magawa si Ming Shirin. Galit ka pa rin ba kay Master tungkol sa bagay na iyon? Lumingon si Tianxin nang marinig ito. Tila ayaw niyang ungkatin muli ang nakaraan. Nauna akong nagsimula at mas nagdusa kaysa sa iyo. May sinabi ba ako noon? Nagpatuloy si Ming Shirin sa pag-aliw sa kanya. Ikaw ang pinakamaraming nagmura sa likod ni Master. Namula ang mukha ni Ming Shirin sa kahihiyan. Noon iyon, ito na ngayon. Naging napakabait ni Master kamakailan. Mabait. Hindi nakakatawa ang iyong biro. Hindi ako nagbibiro. Nabuhay si Master ng mahabang panahon at nagkaroon ng malaking karunungan. Ang kanyang ugali ngayon ay ibang-iba kaysa noon. Ngunit ano ang pakialam niyan? Bakit hindi mo maintindihan ang sinasabi ko? Hindi isinasa puso ni Master ang alinman sa ating mga nakaraang aksyon. Hysterical na sumagot si Tianxin, ngunit isinasa puso ko. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi patay ang matandang iyon. Nang marinig ito, sinampal siya ni Ming Shirin nang hindi gumagamit ng Master Energy, isang ordinaryong sampal lang sa mukha. Natigilan si Tianxin sa sampal, ngunit nang makabawi siya, matigas ang ulo niyang tumitig sa mga mata ni Ming Shirin. Itinaas ni Ming Shirin ang kanyang kamay para sampilin siya muli, ngunit sa huli ay huminto 1 pulgada ang layo mula sa kanyang pisngi. Umiling siya sa loob at pagkatapos ay tinapik ang kanyang balikat. Dapat mong tanungin si Master tungkol dito ng personal. Iyon lang ang sasabihin ko. Mag-ingat ka. Tumalikod siya at umalis, nararamdaman na hindi na kailangang manghikayat pa. Nang paalis na siya, biglang tinawag siya ni Tianxin. Sandali, tanong ni Ming Shirin nang may pagtataka, ano pa ang gusto mong sabihin? Nagpakita ng bakas ng kalungkutan ang mukha ni Tianxin. Tiyak na magkakaisa ang mga disipulo ng Derived Moon Palace para iligtas ako. Kung maaari, kapatid, maawa ka. Nang marinig ito, humalaklak si Ming Shirin. Nagpapakasawa ka pa rin sa sarili ngayon, gayong halos hindi na nila mailigtas ang kanilang mga sarili. Paano kanila mailigtas? Ang Cloud Sect, ang Heavenly Sword Sect, at ang Luo Sect ay pawang namatay. Sa dami ng Divine Court Realm Cultivators na ito, sa tingin mo ba ay ilalabas nila ang kanilang galit kay Master? Nagkakamali ka. Ang una nilang lilipulin ay ang iyong Yenyu Palace. Nang paalalahanan siya ni Ming Shirin, bigla niyang napagtanto ang panganib. Sa sandaling ito, sa loob ng Evil Sky Pavilion, naglalaro pa rin si Lasho ng isang itim na bakal na itlog na maaaring magbago sa anumang sandata. Ang Sense Condensing Realm ay kulang pa rin sa kontrol. Sa kaso ng hindi sapat na cultivation, parang naglalaro siya ng balahibo ng manok na parang command arrow. Matapos subukan ang transform short sword laban sa long sword, hindi niya napigil ang madismaya. Parehong sandata ay walang anumang sira. Sa oras na ito, narinig ang boses ni CIU Honor mula sa labas ng pintuan. Master, si Panjong mula sa Qingming Daoist School ay humihiling ng audience. Ito ba ang dahilan kung bakit ako nakakuha ng 0 luck points? Isa talaga itong basurang piraso. Dahan-daang lumabas si Lasho nang marinig ito. Para kay Bayan, pag-aaralan niya ito kapag may oras siya. Gayunpaman, hindi niya alam na matapos siyang umalis, ang long sword na sinubukan niya ay nagsimulang magkaroon ng mga bitek na parang salamin.